So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal, hindi na din po napigilan na magsalita ni former Senator and Attorney Leila de Lima ukol nga po dito sa kaso ni Harry Roque. Actually, wala namang kaso si Harry Roque. Nagkaroon lamang talaga siya ng warrant of arrest dahil hindi nga po siya dumalo sa Quad Committee. Dala po ang mga hinihinging papers, yung SALN, 'di ba? At patunayan niya na yung mga lupang yun ay pamana sa kanya, 'di ba? So yun na nga po mga minamahal, nagsalita itong si former Senator and Attorney Leila de Lima ukol nga po dito sa kinakaharap ni Harry Roque. Kasi 'di ba noon si Roque yung isa sa mga talagang gumisa kay Leila de Lima at binabo yung kanyang pagkatao. Alam ninyo yan, mga minamahal, to the point na yung kanyang mismong private life, pinakialaman na ni Harry Roque, tapos pinagtawanan pa yung issue sa sex video, 'di ba? Ganyan talaga nila binaboy noon at kinawawa etong si former Senator Leila de Lima. So ngayon nga po na ganun din yung nangyayari sa kanila ngayon, meron pong sinabi, meron pong binulatlat na salita itong si de Lima. So ngayon pakinggan natin, ito po ay kuha ko galing sa isang interview. Talaga nga namang sinisingil na sila ng panahon, no? Sinisingil ng pagkakataon. So ngayon, ito, panoodin natin. Sabi nyo nga, yung pagmamatigas na ganyan, yung isa pang nagmamatigas na humarap sa House Quad Committee ay si dating presidential spokesperson Harry Roque na natatandaan naman nating lahat na noong mga panahon na kayo noon ay iniimbestigahan ay isa sa talagang mga gumisa sa inyo ng husto, doon masyadong humimay doon sa kaso na umabot hanggang doon sa mga personal na punto. Naku. Ano yung gusto nyong sabihin dito kay Attorney Harry Roque na ngayon ay nagsasabi na nalabag talaga o nilalabag na ng husto ang kanyang basic rights pati na rin ang kanyang pamilya? Sana naisip niya yon nung ginagawa niya yan sa akin. At dapat isipin niya yon na kung ikumpara mo naman sa mga lumalabas na mga aligasyon at may mga ebidensya tungkol sa kanyang pagkakasangkot dyan sa Pogo. Naisip pa niya noon na yung mga pinagsasasabi tungkol sa akin ng mga Philippine inmates ay walang basehan. Sana naiisip na yun kung ano yung ginawa niya sa akin. Kaya Sagarat. Harapin niya yan. Harapin niya yung proseso sa ginawa niya, sa mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. Talaga naman, marunong talaga po ang Diyos. Diba? So, sa madaling sabi, karma is a bitch. Hindi mo alam kung kailan ka susunduin ng karma. So, ang sabi nga po ni de Lima, harapin mo yan. Ako nga, hinarap ko yung akin Tapos ikaw hindi. Hindi naman siya guys yung totally na ikukulong. Isa-cite and contempt lang naman si Harry Roque hanggang sa matapos yung House Quad Committee. Wala namang kaso itong si Harry Roque, pero bakit parang umaastang fugitive itong si Roque, the way na magtatatago siya. Actually, mga minamahal, diba, bago pa nga mangyari ang hearing, kasi yung last hearing na umattend si Harry Roque, sabi niya, I will comply. All the documents that you need, ibibigay ko and I will submit. Diba? Ganun pa nga yung sabi ni Harry Roque, tas nagpasalamat pa siya. Ang plastic niya sa House Quad Committee, sabi niya, salamat kasi binigyan niyo ko ng pagkakataon, ng chance. Diba? Pasalamat pa siya. And nung dumating na yung House Quad Committee hearing, yung panlima ata, hindi na siya dumalo, mga minamahal. So, doon siya napatawa ng isa-cite and contempt siya dahil sa failed na pagdala ng mga dokumento. Tapos yung sa pang-anim na House Quad Committee, mga minamahal, doon na nagsalita itong si Harry Roque na manhunting daw ang ginagawa ng House Quad Com. Yan, ang dami niya nang sinabi. Tapos to the point na sinabi niya noon na hindi ako magpapahuli or hindi siya magpapakita. Hindi niya daw isusurrender muli ang kanyang kalayaan. So, ang tapang ni Roque sa pagsasalita sa SOCMED. Pero dito sa House Quad Committee, tiklop. Ngayon, nasaan na ba si Harry Roque?
So ngayon, eto, tingnan nyo mga minamahal, oh, wanted na. Grabe. Pinost na yung kanyang, ang kanyang picture. Wanted, Pogo Lawyer, Harry Roque. Tingnan nyo nga naman. Buti nga si Dilima, walang ganyang wanted, no? Kasi hinarap ni Dilima yung yung mga ipinukul sa kanya, kahit mga fabricated stories ang lahat ng yun. Hinarap niya. Diba? Nakulong siya 7 years. Mga minamahal, 7 taon ang nasayang sa kanyang buhay. Almost 7 years. Tapos sa kanyang first, second, and third case, lahat po yun acquitted. Napatunayan na inosente itong si Dilima. By the way, mga minamahal, nasaan na nga ba itong si Harry Roque? O ngayon, meron pong balita. Panoodin natin to. May impormasyon na ang PNP CIDG sa posibleng pinagtataguan ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ayon kay PNP CIDG spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes, positibong kinilala ng kanilang informante si Roque bagamat kinukumpirma pa ang impormasyon. Sinabi ni Reyes na magandang development ito para sa pagtunton kay Roque. Tama. Sa ngayon, patuloy na nangangalap ng karagdagang ebidensya ang PNP tulad ng mga kuha ng CCTV sa lugar kung saan sinasabing nakita si Roque. Nagbabala rin si Reyes laban sa mga nagkakanlong kay Roque na posibleng silang sampahan ng reklamong obstruction of justice. Yan. So, meron na pong information kung nasaan si Harry Roque. So, parang, inaano pa nila, bina-verified pa nila kuha sa mga CCTV. So, ang development dito mga minamahal is hindi naman po tumitigil ang CIDG, ang ang NCR, police sa paghanap dito kay Roque. And si Harry Roque, mga minamahal, as of the moment, nilabeled na siya as a fugitive kasi nagtatago. Nung pinuntahan itong si Harry Roque mismo sa office nila, hindi na po matagpuan. 2 office na, if I'm not mistaken, ang pinuntahan ng CIDG. Tapos yung NCR police, 'di ba? Sumama din. Walang Roque ang natagpuan. So, yung punto natin dito, akala ko ba matapang? 'Di ba? Ang lakas niyo makapagsabi, Marcos resign, Marcos bangag. Kaya pala laging absent sa Liwasang Bonifacio kasi nagtatago. 'Di ba? Bago pa man mga minamahal magtago bago pa man magtago, nag-a-absent na siya. Uma-absent na siya sa Liwasang Bonifacio. Yung huli niyang sinabi doon, yung kadiliman versus kasamaan. Diba? Kasamaan versus kadiliman. Yun yung yung sinabi ni Harry Roque. By the way, mga minamahal, ano yung feelings? Diba? Ano kaya yung feelings ngayon ni Harry Roque? Na noon si Dilima, iniipit nila. Diba? Tapos ngayon, tingnan nyo. Diba? Sila na yung pinagbabayad ng panahon. Wait lang, may tumawag sa... So, may tumawag sa akin. Nawala tayo. Ano ba naman kasi yan? Anyway, yun na nga. Going back sa ating topic, ano yung feelings ni Harry Roque na noon si Dilima yung ginigipit, si Dilima ang iniipit, si Dilima yung, ang dami nilang say kay Dilima, tapos ngayon na bumabalik sa kanila, ano kaya yung feelings ngayon, ni Harry Roque? Naku, kung meron akong, isang ma-advise dito kay Harry Roque, magpakita na lang siya, harapin niya kung ano yung pinupukol sa kanya at patunayan niyang inosente siya, wala siyang kinalaman, hindi siya related sa illegal pogo. Kasi yung punto lang naman dito kaya pinapadala yung salin niya kasi gustong malaman ng House Quad Committee. Walang pakialam yung House Quad Committee sa yaman niya. Ang gusto lang malaman kung saan nanggaling yung yaman niya. Kasi imposible naman na magkaroon siya ng ganyan bilyones na pera kung pagiging lawyer lang yung inaasahan niya, 'di ba? O pagiging spokesperson, legal counsel, hindi aabot ng bilyon yun. So, mga minamahal, ang palusot kasi ni Harry Roque, yung mga lupain na yon ng Biancham, yan, PH, bla bla bla, ay galing daw sa mana. Ngayon, hinihingi, patunayan mo kung galing sa mana. Diba? At hindi galing sa illegal business operation, such as Pogo. Ganun lang kasimple. Kung wala kang tinatago. Diba? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.